Hello mga kabatang helmet. So ngayon, sabing kaperahan muna tayo. Bagay. Puro kaperahan naman tayo ang pinag-usapan natin dahil sa mga nyemas na flood control projects na yan na nilustay, no? Nilustay. Pero ito mga kabatang helmet, medyo pag-usapan muna natin yung mundo ng mga insurances. Dahil nga marami ring mga nag-react dun sa pinost natin or sa in-upload natin na video regarding sa BDO insurance and sa mga kung ano pang mga insurance dyan. Ito, sasagutin na natin yan. So, sa lahat po ng mga nagko-comment sa mga videos po natin na yan, ito lang po masasabi ko, wala na po talaga akong nakuha or hindi na po bumalik yung pera na in-invest ko. So, nung time na yon na nagbigay tayo ng 36,000, so, yung sumunod na taon, na dapat maghuhulog na tayo ulit ng 36,000, pero hindi ko na siya tinuloy dahil nung kinumpute ko kung magkano talaga yung kikitain dun sa investment, medyo lugi ako or medyo tagilid. So, yun yung mali ko, mga kabatang helmet, dahil dapat nung una pa lang, na-force ko na yon or nakwenta ko na yon, pero nag-go pa rin kasi ako, diba? Tiks ng ulo eh. Kung marami nga nagsasabi na mas maganda nga daw yung MP2 ng Pag-ibig at alam ko may SSS yung counterpart ng parang MP2. Pero hindi ko siya napag-aaralan pa at wala akong balak dahil nga sa mga Maharlika fans na yan. So, eto na nga mga batang helmet. So, dun sa mga nagko-comment, mga nagtatanong regarding dun sa BDO insurance, wala na po akong nakuha doon. So, hindi na bumalik yung pera ko. So, nagpakawala tayo ng ganon. Pinayaman lang natin yung kumpanya. So, dun sa mga nagko-comment dyan na kung maibabalik pa ba nila, kung mawi-withdraw pa, depende na lang po yan sa FA nyo. Pero, based on my own experience po, wala na talaga akong nakuha. Hindi na bumalik yung pera. So, eto lang talaga mga kabatang helmet. Bago talaga kayo pumasok kung anumang insurance yan, life insurance man yan, health insurance man yan, or mga investment, kailangan talaga aralin ng bonggang-bongga. Tayo, wala naman talaga tayong formal na pag-aaral or hindi naman talaga tayo nag-undergo ng seminar, ng mga trainings regarding dyan, pero more on self-study lang. O diba, self-study na nga lang, naplanuknuk pa ako. Pero more on stocks kasi, or sa stock market talaga yung parang inaral natin dati. Pero yun nga mga batang helmet, yung sa insurance talaga, marami na rin nag-alok sa atin. May Sun Life, may Direct Life, may Pru Life, Insular. Basta marami na. Ewan ko ba bakit ito kay BDO napasok. At yun yung malaking pagkamali ko mga batang helmet kasi hindi ko nga siya inaral. Ewan ko kasi, depende rin kasi sa FA or sa financial advisor nung insurance, kung magaling talaga magsalita. Siguro that time talaga, parang feeling ko, kailangan ko na talagang i-invest muna siya dun sa life insurance na yun, or sa BDO life insurance kasi mga batang helmet. Yun yung 8, basta 20 years yun, pero hanggang 8 years mo lang siya mabayaran. For example, yun nga, 36,000. Hanggang 8 years lang yung 36,000 na babayaran ko. Tapos, yung susunod na mga taon, hanggang maturity niya ng ika 20 year, wala na akong mabayaran doon. So, from 9 years, or ika 9 up to 20, wala na akong mabayaran. Kasi, parang, yun nga, hanggang 8 years lang yun. Ayun, kasi nung kinumpute ko, parang medyo lugi rin ako kasi mababa yung, ano niya yung sa risk niya, hindi high risk yun. Yung, kasi, ito yan, diba? Matagal ako sa pinto eh. Kasi may tinatawag tayo mga high risk, moderate, and yung mga traditional. So, yung sa BDO life insurance na nakuha ko, it's more on sa life insurance nga. Tapos yung parang, hindi ko na maalala kung 50% or 30% nun, mapupunta sa stocks. At yun yung sa galaw talaga, kung mababa or mataas yung stocks, sa stock market, yung makukuha mo. Sa pinaka, pag nag-mature nga yung insurance. Pero, ayun na nga. So, hindi ko siya talaga tinuloy kasi lugi tayo eh. Kaya, doon sa mga gustong pumasok dyan, kumuha ng insurance, kailangan aralin yung nang mabuti, manood kayo ng mga videos para makapanood din kayo, malaman nyo kung ano yung mga personal experiences nga ng mga kumuha na ng insurance, at saka kung anong type ng insurance yung bagay sa inyo. Kasi kung kayo naman yung tao na, alam niyo yun, mas concerned kayo sa health nyo, go for health insurances. If gusto mo naman taga yung long-term investment, pasok kayo sa stocks. Mas maganda ako sa stock market, mga batang helmet. Aaralin nyo siya kung paano yung galaw ng stocks. Huwag na kayong kumuha ng parang yung mga broker or yung handler. Kayo na mismo. Basta kailangan maaral nyo lang siya kung paano yung tamang pagbebenta at pagbili ng stocks.
hanggang ngayon may stocks pa rin tayo, pero yun nga, hindi ko na siya masyado ding tinitingnan dahil gusto ko long term na lang, so naka-invest lang yun. Pero sa mga insurances, parang sa ngayon no na ako. For the MP2, no na rin ako kasi nga dahil Maharlika fans. And yun nga, sa SSS, medyo wag na, sariling pag-iipon na lang din. And kung ako sa inyo, mga kabatang helmet, kung time deposit naman sa mga bangko, maliit lang din yung interest nun. So, mga sa inyo, i-business nyo lang, paikutin nyo na lang yung pera. And ano lang naman yan spend wisely kung ano talaga yung kailangan, dahil na ngayon ang hirap ng buhay. So, kung ano lang yung kailangan mo, ano yung need mo, yun lang muna. Then, kung may extra ka, yun yung paikutin mo. Never, ever na maglalabas ka or mag-out ka ng pera mo na it's beyond doon sa extra mo. Kung wala kang extra, wag na. Maigo kasi malulugi ka. So, ayan mga bata helmet, comment nyo lang dyan kung ano yung mga experiences nyo, especially dun sa mga nagko-comment, dun sa mga videos natin regarding BDO Life Insurance. Yun na, once and for all, sasabi ko lang sa inyo, hindi na siya babalik. Hindi na siya babalik kapag pinull out nyo yung account or yung insurance nyo. Hindi na siya babalik. Lalo sa mga tatanong if makukuha pa raw daw ba nila yung 40,000 nila kasi nagbigay na sila. Hindi na po. Pero kausapin nyo pa rin yung financial advisor nyo, yung FA nyo, kung papayag, pero based on my experience talaga, kinausap ko rin yung FA ko, yun, one time, big time na nagpalabas tayo ng pera, and sila lang kumita, tayo yung nalugi doon. Biruin mo, no, kung hindi mo na siya i-continue, hindi mo na siya itutulog, ang laking lugi nun sa pipe natin. So, ayan, comment lang kayo dyan, and kung gusto mo video na to, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa lahat ng mga in-upload namin video ka pa. Mas stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi mo sa buhay nyo dahil within the mo, keep scared and better every day. God bless everyone. Bye!